nasa linya po mga kapatid, si COMELEC Chairman George Garcia. Attorney, good morning po. Magandang umaga po, Ma'am DJ Chacha, Ma'am Sir Ted, sa ating mga kababayan. Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Thank you po for being on the show, Chairman. Mas nakakahinga na tayo ngayon, no? Kumpara nung nakaraan na talagang napaka-busy nyo po. But salamat pa rin for being on the show. Una po muna, Sir, ano po ang inyong reaksyon dito nga po sa ulat ng IOM? Ang sinasabi po nila, ito daw katatapos po na 2025 midterm elections, hindi naging malaya, bukas, tapat o di kaya po'y patas? Una muna, nare-respeto natin kahit anong findings, kahit anong rekomendasyon o komento sa ating halalan. Yan po kasing IOM, Ma'am DJ, Sir Ted, hindi po dumaan sa atin yan. Meaning, hindi po namin alam kung ilan sila, sino ba sila, at kung talaga ba nagpadala sila sa atin ng mission. Ganoon din po ang ginagawa nila ng mga nakakaraang eleksyon. So hindi po katulad ng European Union, katulad ng Amerika, ng Japan, iba pang bansa, na lahat sila nagpaalam sa atin na magkakaroon sila ng mission dito sa ating bansa. More or less, alam namin kung ilan yung kanilang ipinakalat sa buong Pilipinas. So yung pong findings nila, pagka po tinignan natin kasi ng mga nakakaraan, pare-parehas po halos yung nagiging findings po nila at talagang madami naman din doon, in all fairness, totoo rin, pero meron po isang bagay lang talaga ay strongly disagree, katulad po sa issue ng sabi po nila, disenfranchisement. Kasi po kung may Yes. disenfranchisement, Ma'am DJ, 82.2% kasi ang nakaboto natin mga kababayan, bagamat may 17.8% ng mga kababayan natin ang hindi man nakaboto, pero yung po yung highest sa kasaysayan ng isang midterm election. So, yung in terms of the disenfranchisement, meaning hindi nakaboto yung mga kababayan natin, mukhang medyo talaga pong we will strongly disagree on that matter. Yung po mga ibang binanggit nila ay admit po natin yan, yung pong katulad ng vote buying. Talaga naman pong massive ang vote buying sa buong Pilipinas noong nakaraang halalan at yan po ang nilabanan po natin. Sabi nga natin, mukhang hindi sapat na ang COMELEC lang may laban na ganyan, kinakailangan may pagbabago rin sa ating mga batas tulad ng pag-i-impose ng mabigat na penalty sa mga mapapatunayan sa vote buying at pagpapadali ng prosecution sa vote buying sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga ebidensya na hindi po ganoon ka-stringent yung rules ng admissibility of evidence. So madami pong ganoon. Pero yung pong issue halimbawa po sa tinatawag nila na discrimination, so this is the first time po, Ma'am DJ, na meron tayong anti-discrimination resolution, pati pagka-create ng tinatawag na safe space at pinatupad po natin yan. Doon po sa sinasabi nila po nilang anti-political dynasty, sadya po talagang batas ang kailangan dyan at wala pong magagawa ang COMELEC, tali po yung kamay namin. So madami po sila nabanggit na really more on the law ang pinapatungkulan, lalo na yung nararapat na pagbabago na ng pagsususog ng amendment o kung revision man ng ating mga umiiral na batas, katulad halimbawa din ng party list system. Okay. Chairman, una po muna, dun sa binabanggit po ninyo na pare-pareho halos yung nagiging conclusion ng IOM sa mga nagdaang eleksyon, meron ba tayo po pwedeng maipakita na conclusion from other international observers na iba sa conclusion ng IOM? Opo, yung po European Union na mahigit 300 silang pumunta rito sa atin, hindi nga po ba nagkaroon pa kami ng medyo, hindi po alitan, kung hindi medyo mabigat na paliwanagan lang sapagkat hindi po namin sila pinayagan na pumasok sa mga presinto, ganun pinapayagan natin sila naman na pumasok sa polling places. Pinanindigan po ng Philippine Commission on Elections na limitado lang ang pwedeng pumasok sa presinto base sa ating umiiral na batas. And therefore, sabi namin, kinakailangan respetuhin ng kahit na sino yung pong ating batas, kahit COMELEC, hindi pwede namin i-violate yung batas natin. So, yung po European Union, very objective yung naging findings nila. 300 po, pati po media, kinakausap nila, pati po mga citizens arm natin, mga miyembro ng military, law enforcement, practically po napakalawak, comprehensive yung kanila po naging findings. At sinabi na kanila na napaka-generally peaceful, maayos ang pagkukondak ng ating halalan, bagamat mayroong pagkasikip, sabi nila. At nagsabi rin po sila patungkol naman doon sa issue rin, sa ilang issue rin, katulad ng vote buying na nakita rin nila. And therefore, ina-admit naman po natin yung mga bagay na gano'n. So, yan po makikita natin. Yung po US, siyempre po nag-submit sila ng kanilang report sa State Department nila, pero nung makausap na po natin ang kanilang ambassador, sinabi talaga pong binigyan nila tayo ng congratulations, sinabi na napakaayos. Sabi niya mas mabilis pa nga ito kaysa sa
Meron din from European and even US observers sa pumunta dito sa bansa na iba taliwas dito sa naging ulat ng IOM. Pero doon po ba sa naging conclusion ng European and US observers natin, meron din po ba silang nabanggit tungkol nga dito sa voter disenfranchisement na binabanggit ng IOM? Wala po silang nabanggit tungkol sa voters disenfranchisement kasi nakita Mm-mm. nga po nila yung pagpunta ng mga kababayan natin. Talaga lang po ang napansin nila, yun nga po medyo sabi nila sana sa susunod mas maluwag na pagboto at saka yung mas kasi napuri po nila yung ano rin natin tungkol sa vulnerable sectors. Yung pagpapaboto natin ng mga nakatatanda ng 5 to 7 first time na kung saan 4.3 million ng mga kababayan nating nakatatanda at may kapansanan ang nakinabang diyan. At sabi nga nila, sinusuportahan nila yung ating pong pinupursige na 1 week before the election, sana pabotohin na rin yung mga nakatatanda at may kapansanan. Wala naman po sila nabanggit tungkol po sa tinatawag na disenfranchisement. Kaya po nagulat tayo sapagkat again, kung may disenfranchisement, siguro po mga dapat less than 50% ang nakaboto nung nakarang eleksyon. Pero 82.2% po yun at ang talaga lang dapat namin patungkulan ngayon, Ma'am DJ, yung 17.8% na kung bakit hindi sila nakaboto at ano pa magagawa natin para sila ay maobliga o kumbinsi na bumoto sa darating pang mga halalan. Opo. Chairman, paano niyo po tinatanggap yung mga ganitong klase po ng obserbasyon para mas mapabuti pa po yung mga susunod na eleksyon na gagawin po dito sa ating bansa? Welcome po lahat yan, Ma'am DJ. Tama po, hindi po perpekto ang ating halalan. Talaga po napakadaming moving parts para siyang isang bihikulo na maaayos mo to, masisira yung ganito, aayusin mo na naman meron. So napakadaming moving parts. Pero ang nakakatuwa po talaga, yung participation ng mga kababayan natin, yung po pinagsama-sama talaga na Voters Education Information Program. Hindi ko na po babanggitin kung naging tama yung boto nila o anuman. Ang akin po yung pagpunta na lang nila sa bawat presinto despite the fact na napakainit ng araw, napaka-humid, yung iba po ang ihip ng hangin, lalo po sa loob ng presinto, siksikan sa loob ng presinto, ganung 800 to 1,000 voters tayo per precinct. Ang dami pa po natin dapat ayusin, ang dami pa po natin dapat na talagang tingnan. Talagang nagsisimula po sa batas. Sana po sa pagkakataong ito bago mag 2028 election, maribisan na o ma-amend na yung mga batas natin. Ang hirap po talaga magpatupad kasi laging questionin ng COMELEC, may power ba kayo dyan? May authority ba kayo dyan? Number two, siyempre po, budget. Paano ka naman magpapaluwag ng presinto kung yung mismong budget mo pang 800 to 1,000 voters per precinct? Sana man lang 700 voters per precinct ang ating pong mga bawat presinto. Siyempre yung benepisyo ng ating mga guro, maaari pong nadagdagan pero alam natin hindi sapat katulad ng walang tax exemption. Dapat po magpaboto tayo sa mga pribado na ng mga lugar katulad ng ginawa namin sa mall voting pero kinakailangan kaming magkonsulta pa sa mga botante. Sana yung mga malalaking gymnasium, malalaki pong venue ng pribado, sana mapayagan na rin tayo. At yan mangyayari lang kung may batas. At syempre, yung dapat sila ay kandidato na pagka-file ng candidacy. Hindi yung pagka-file ng candidacy, aspirants pa lang, kandidato pa sa unang araw ng campaign period. Ang dami po na makikita yung inequality doon sa ganung klase na proseso. Chairman, ang parang masakit lang tanggapin yung statement po mismo ng pinuno ng chairman ng COMELEC na nagkaroon ng massive vote buying tinatanggap ninyo. Alam niyo 'yon, parang sumurrender na po tayo doon, no? So ngayon, it means na ang daming nakaupo sa pwesto na nakaupo ngayon, manunungkulan ngayon na bumili ng boto kaya nanalo. Sir Ted, hindi naman po yan talaga, hindi natin pwedeng itanggi kasi, Sir Ted, na nagkaroon ng mga vote buying kung kaya may mga pending na kaso kami. At the same time, meron kami mga sinuspinde at may mga tinanggal din sa pagiging kandidato. At nakita po natin, in all fairness naman kahit paano, naging proactive ang inyo pong komisyon. Hindi yung mga katulad dati na kinakailangan meron pang sworn affidavit, kinakailangan may ganitong klaseng ebidensya, kinakailangan patunayan yung ganyan. Kami na po ang nangalap ng ebidensya. Kami na rin po, Sir Ted, ang nag-file ng mga formal complaints. So kahit paano, yung laban natin dito, kahit paano na-mitigate natin yung issue ng vote buying, wala nakapamili po, Sir Ted, wala nakapagreklamo. Wala rin po nabalita sa inyo pong sa mga programa, mga reporters na namili sa pamamagitan ng mga GCash, PayMaya at iba pang platform sapagkat sadyang nakipag-ugnayan tayo sa kanila. Siyempre nga po, sa buong bansa, kung ititingnan natin sa buong bansa, mas malawak pero meron po tayo mga mitigating measures na sinagawa naman. Opo, kasi po, yung pong mga e-wallets na payment, I'm sure wala po din gagawa nun kasi nga mas traceable siya
Sa totoo lang po, no? Kaya doon sa ilang mga lugar, talagang kasi-kasi po. Ano ba solusyon dyan, sir? Ano ba ang cure dito na mas mabilis po para matigil na yung massive vote buying na yan na tuwing halalan na lang ay nangyayari sa atin? Una po talagang Sir Ted, tama kayo, yan po ay cancer na ng ating demokrasya sa kasalukuyan. Nagiging parte ng kultura. Pero naniniwala po ako nito nakarang eleksyon, pinatunayan ng mga kababayan natin, kung sila man ay tumanggap, hindi yun ang binoto nila. Meaning kung sino nagbigay, hindi yun ang mga binoto nila kung ganun man ang basihan. Number 2 po, nagiging mature mga Pilipino. Pero number 3, kinakailangan may counterpart po na legislation. Anong ibig sabihin ng counterpart legislation? Sir Ted, ang ginagamit ng COMELEC upang i-prosecute ang isang namili ng boto ay 1985 election code 261 letter A. Isipin nyo, iba po yung panahon noon, iba na yung panahon ngayon ng pamimili ng boto. No, at the same time, napakahirap po mag-prosecute sapagkat kinakailangan yung mga evidensyang requirement, halimbawa, nakuha na ng picture. Patunayan mo sa korte sino kumuha ng picture, anong camera ang ginamit, anong oras kinuha, etc., etc., etc. So, yung mga bagay na ganyan, pwede naman po by legislation pagaanin yung pagpipresenta ng ebidensya. Total may presumption of innocence naman eh. At the same time, ang nakalagay po sa batas natin, 1 to 6 years imprisonment. Hindi na po masyadong iniinda yung 1 to 6 years imprisonment. Kinakailangan po, dahil taasan na natin ang penalty. At the same time, yung pag-strengthen na kapag ka nahuli, halimbawa yung isang tao, hindi man siya ang kandidato, tao niya, it can directly relate. Kung mayroong ebidensya to directly relate sa mismong principal o kandidato, dapat mahuli yung mismong kandidato. Yan po ay kakayanin ng legislation. Sa part po ng komisyon, Sir Ted, laging i-invoke sa amin walang batas. And the COMELEC cannot define a crime. The COMELEC can only prosecute, but it cannot define a crime and therefore medyo limitado po yung kilos namin. Chairman, kumusta na po ang inyong random manual audit? So far po ngayon, nakaka-almost, kung di tayo nagkakamali, mga 400 precincts na po ang random manual audit sa more or less 742 na presinto. So far, so good po. Ang mga nakaka 99.996% ang ating pong accuracy ng ating mga makina. At sana po magtuloy-tuloy naman po. Hopefully po, matatapos ang random manual audit, Sir Ted, ng June 28 ng buwan na ito. Okay, and then ito hong filing po ng SOSE, so far po sa pagkasenador o party list, kumusta po ang accomplishment? Ay, no, isang araw po, nung Friday, isa pa lang nagpapile po na na kandidato for senator at 4 naman po sa party list. At syempre, ang mga yan, hihintayin lagi yung last day, which is June 11. Inuulit namin, hindi po kami mag-e-extend. Pagka po June 11 po ang filing at pagkatapos po niyan, Sir Ted, yan po ay amin pong ipapublish muli sa ating pong website para nakikita po ng lahat ng mga kababayan natin. Opo, yun hubang pagsusuri po sa ginasta ng mga kandidato sa pagkasenador halimbawa, ano yan, magkukusa talaga po ang COMELEC ba sa mga tumakbo, particularly po itong mga klaro ho naman siguro kung napapanood po ninyo, ang dami ng patalastas o kailangan talaga ng complainant pa? Ay hindi po, kahit po kami Sir Ted, noong nakaraang 2022, 400 po ang kinasuhan namin, sumobra na ng 5 piso, sumobra po ng 20 pesos. Minsan po kasi nagkakamali sila sa number of registered voters sa whether national or local. Pero at the same time po, talagang yun po, kita niyo po, yun yung isa sa mga defects ng ating pong sistema. Yung lahat ng gumastos at ginastos ng mga kandidato mula October, November, December, January 10, hindi at hanggang February 10, hindi kinakailangan i-report sa SOSE sapagkat aspirants lamang sila. Yun naman po sa local, mukhang hanggang March 27 ay hindi kinakailangan i-report din dahil aspirants pa lang sila. Doon pa lang po, Sir Ted, loophole na po yan. Meron na pong naka-billions na siguro na gastos pero hindi kinakailangan i-report at therefore hindi cover ng 3 piso at 5 piso per registered voters. So still kahit pangangailangan sa amyenda sa batas. Sige po. So Chairman, kailan po ang susunod na halalan ulit na pinaghahandaan po ninyo? Certain ako talaga namang ito pong October 13 na Bangsamoro Parliamentary Election, 5 buwan lang po ang binigay sa atin ng batas upang makapaghanda para sa parliamentary election na automated din po sapagkat nakalagay sa batas. Ito ay continuation ng national and local elections at pagkatapos Sir Ted, 1 buwan pagkatapos po noon, December 1 naman, ang ating barangay and SK elections na naman, na manual na halala naman po. So sabay-sabay din po natin pinaghahandaan yung 2 elections na yan. Okay, kailan po itong SK tsaka barangay, sir? December 1 po, Sir Ted, ng taon na ito. Alright. And then dito po sa na-disenfranchise, dito po sa mga nawala na po ng karapatan na bumoto kasi nga po hindi nakaboto, kailan po ang continuing registration?
magtutuloy po tayo ng January 1 to 11. Sir Ted, maiksing panahon lang sapagkat mayroon din pong period na pine-prescribe ang ating batas na bawal magpa-rehistro na. At remember po, yung mga nagpaparehistro hindi automatic na granted. Approve ang kanilang registration, ina-approve pa po yan na may mga hearing pa ng Election Registration Board. So again, January 1 to 11, meron po tayong Registration Anywhere program. May satellite registrations po tayo. January In fact, po o June? July po, July I'm sorry. 1 to 11. July 1 to 11 po. Okay. Yes po. July. And then after po 1 to 11, resume po tayo ng continuing registration para po sa barangay and SK elections. At pagkatapos po ng barangay, yung pong 2026 naman, ang isang buong taon naman tayo na magpaparehistro. Okay, sige po. Salamat po na marami, Chairman, sa inyo pong panahon sa aming pong programa para po din sa paliwanag na ito. Salamat po, Chairman. Maraming salamat po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Mabuhay po kayo. Thank you.